Ito na yung continuation ng ating nose frame. Naisampan na yung shock towers natin, kaliwat kanan. Na yung itsura niya. Ngayon, isinasampa na itong nose frame. Tama nga yung ating naging diagnosis nung una na mali nga itong shock tower natin. Nung pinalitan, kung makikita nyo ngayon, sobrang lapat na lapat yung nose frame natin. And expected ko na maganda yung kakalabasan ng alignment natin kapag katapos ng harapan. Nakabit na siya ng latero natin. Hindi ko lang sure kung anong in-next niya kasi wala pa yung firewall natin. Siguro yung loob, yung kabilang flooring or itong mga salamin kasi yan, bulok na bulok siya. Or itong likod. Pero wala pa din, hindi ko pa din naibaba yung likod. So yun yung tsura niya. So tagal natin ginagawa tong harapan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng progress dito sa kotse natin, no? Hindi naman natin siya natututukan and recently sobrang busy natin, hindi natin siya nagagalaw. Nung dumating yung latero, ang bilis ng progress ng bodyworks natin. And hopefully matapos to within this month, sana. Pero ayan siya. Ito yung picture ng hinang nung sa ilalim niya. Bali hindi pa naikabit yun nandito, no? Kasi lalagyan pa daw niya to ng anti-corrosion and gagrinder rin pa tong mga to. Ganda, lids ng pagkakagawa niya, no? Ito, grinder rin, ito, and then anti-corrosion ulit. So ito nilagyan na niya. And ayun nga pala, pati pala itong kabila, papalitan ng running board kasi hindi ko to nakita. Nakita lang siya ngayon, so palitan din natin yan. And then, ayan, wala na tayo ditong kalaman-laman sa kabila. Yan, ubos na ubos. Damn, good progress guys. Tapos ayan pala, meron tayo dyan mga silicone tsaka caulking gun. Talagyan din yan ng silicone tong ilalim bago niya palitan. Ito, hindi na natin pinapalitan to. Niyan na natin. Pero papalitan niya to kapag nagpalit tayo ng firewall. So huhugutin pa natin tong laman nitong firewall natin, itong hydrovac, itong rack and pinion, tsaka yung brake lines natin. Huhugutin din yan kasi pag pinalitan yung flooring sa kabila, madadamay siya. Kaya ayun, tanggal muna yan. Kasi ito nga pala guys, no, yung sa engine support natin. Ito yung butas. Gitnang gitna. Pasok na pasok sa banga. Tapos ito, lahat siya pumasok doon sa pinagtanggalan natin. Ayan. Ito may konti pero okay lang yan. Konting-konti lang naman. And mahalaga sa atin is pumasok siya ng ayos. Sa adjustment naman ng fenders and hood, madali na yan pagka ganyan lang yung kakonti yung diferensya niya dun sa dati natin ginawa. Baka dahil na din dito kasi ito medyo naliko ito. Ayan, no? Pero okay lang yan. Mahalaga maganda yung pagkakasampa nung harapan natin. Ayan yung tsura nyo. Para ka dyan nagpa-facial. Palitan ba naman buong harap di ba? Para ka talaga nagpa-facial dyan. Yung sa talangka, hindi natin nakuha yung talangka. Kaya naman na yung kakabit natin. Yung sa isa naman natin project, baklasin natin yung harapan nun, maya-maya ng konti. Sinilip ko lang to kasi kagigising lang natin. Babaklasin natin yung harap nun kasi pupunta na yung kukuha nung stock face natin. Then kaswap natin siya sa Euro 1. Sa last video natin, nabitin tayo doon kasi busy natin. Nagpadala tayo ng pyesa, punta tayo LBC and drop and go. Kaya hindi na natin natuloy yung video. Hanggang doon lang sa dulo nung sinasampa to shock tower sa kanan. Pero hindi pa siya hinang nung time na yon. Ngayon hinang na siya. And ganda na naging result guys, no? Hindi ko na-expect na kaya pa siyang ibalik. Pero solid yung gawa. Ito hindi ko lang sure kung kailan to sisimulan. Pero baka kasabay na nitong salamin. Yan na muna yung update natin dun sa naputol last time. Siguro mamaya bago tayo umalis ulit, babalikan natin tong kotse. Silipin ulit natin kung matatapos ba yung harapan. Akit muna tayo dun sa taas. Tanggalin lang natin yung hood fender bumper. And then kakabit din siguro natin yung Euro 1 natin. Pero yan yung itsura niya ngayon. Ganda guys. Hindi ko in-expect na makukuha yung alignment na gusto ko. Pero ganun talaga. Kaya tayo nagbabayad, di ba? Para maging maayos yung trabaho. Solid yung pagkakagawa. And yun dito kung makikita nyo. Diyan natin siya dirinilaan para matanggal yung spot weld and nakuha naman. So ayan. Akyat muna tayo dun sa taas. Simulan na natin yung isa nating AE111.
Dito naman tayo sa kabilang garahe. Ito, wala tong makina. Tulak ko lang siya pa atras. Tapos, sugutin na natin lahat ng harapan yan. Ayan. Ganda ng grill nito. Pogi. So, hugutin ko lang to. Pati yung moldings, tatanggalin natin. Kasi, pati katerno siya nito. Tapos, hintayin natin dumating yung sa Euro 1. Then, ayun, kabit natin din. Siguro mamaya, kung kakayanin pa ng oras. Simulan natin yung sakahan niya. Bale, nabaklasan natin yung bumper. Ngayon, yung sunod natin to. Pero konti na lang naman yung bolts niyan. Tapos, sunod na natin yung fender, tapos yung hood natin. Okay naman yung kaha natin. Wala naman ako nakikitang bangga. So, dapat mag-align ng maganda yung Euro natin dito. Pero yan. Tuloy na ulit natin yung sa iba pang parts na kailangan natin tanggalin. Next is ito fender natin. Yan o, ito na yung itsura na ulit ng kotse natin. Ubus na naman na yung harap. Ngayon okay na tayo dyan sa lahat. Ito na lang isa na titira. Gulin natin to para tapos na tayo dito sa yun o. Bale, hugot na lahat. Ito siya, fenders, hood. Itong hood naman, madali lang yan. Bumper and yung headlight filler natin. Ngayon, waiting game tayo. Dumating yung kukuha nito kasi sa Cavite pa siya manggagaling. So, tinitingnan natin yung kaha natin. Check ko kung may bangga ba o bulok dito sa harap. Pero mukhang wala naman, no? Meron tayo dito shifter. Ano kaya mga kulang natin? Ito hindi ko alam. Medyo ano yata siya eh. Medyo pilipit ito. Napansin ko lang. Pero di ko din sure. Pero mukha lang siyang medyo pilipit. Tapos sa engine bay, wala naman tayo masyadong kailangan dito. Yung canister lang siguro, no? Kasi binenta natin. Tapos kompleto naman tayo, may clutch line tayo, aircon lines, brake lines. Siguro sa sunod, isasalpak natin yung preno natin. Kasi pag binaba natin to sa baba, dapat may preno tayo. And hindi natin siya pwedeng basta na lang pagulungin, tapos umasa na lang tayo sa handbrake. Kasi malalim yung pababa dun sa gubat. Ayun. The next day. Salpak natin to ngayong Euro 1 natin. Yan. Bale ito, nilapat ko lang siya. Wala tayong mapaglagyan, kaya pinatong ko na lang muna siya dyan. So ayusin natin lahat yan, yung alignment. Then salpak natin yung hood, taka yung bumper natin. Hindi ko alam kung kaya natin itong i-align, pero try lang natin, no? Tapos pawiringan din natin yung cheek light. Kuha tayo dito sa signal light na linya. Pero ngayon, try muna natin siyang ayusin and then check natin kung magiging tama ba yung alignment natin nang walang magiging problema. Ito, sinusukat ko. Ayun, medyo malayo siya. Pero try natin, no? Tara, testingin natin ulit. Yan boys, no? Medyo na-align na natin siya. Nakakapagod. Yung itsura ng Euro 1 natin ngayon. Etong kabila. Hindi ko alam bakit masyadong dikit to eh. Ayun, tumatama siya sa pinto. Yan, kita ba? Ayan. So, di ko alam kung alin yung kailangan natin i-adjust. Kung yung pinto ba o yung fender. Pero kasi yung fender, sakto na siya dun sa hood. Tapos dito sa kabila, itong kabila maayos. Ayan o. Maganda yung clearance niya. Pero hindi pa kasi nakabolt sa baba, kaya malaki pa. Konting adjust pa siguro. Tapos try ulit natin i-mount lahat. Ito, kailangan natin itong tabasin kasi itong bumper natin may headlight washer siya. So ito, tatama siya doon dito. So kailangan natin itong tanggalin or
tabasin. Hindi ko alam ba't di nag-align yung mga ilaw eh. Hindi ko alam kung may problema yung ilaw kasi ito, depo lang to. Ngayon ko lang din nalaman na may depo pala na headlight yung Euro. Pati ito, depo lang din. Yung clearance light, di ko lang sure kung depo din. Check na lang natin. Tapos, yung sa hood, di natin siya ma-align ng ayos. Pag ginagamit natin yung original na bolt nito. Kasi yung original na bolt niyan may kanal. Teka, pakita ko sa inyo. Saan ba yan? Ito. Ayan, kung mapapansin nyo, may kanal siya. Para hindi mo na siya kailangan i-align. Automatic mag-align na yan ang kanya. Kaso pag ginagamit natin to, hindi lalo uma-align yung hood natin. So hindi ko alam kung ano yung problema. Tapos ayun, try ulit natin siyang i-test fit kung mag-o-okay. Ayan o, kung makikita nyo dito, yung isang butas hindi na pasok. Ayusin natin yan. Align ulit natin, try ulit natin ng isa pa. Tinest fit natin siya ngayon ng may grill. Medyo off pa din tayo sa alignment, no? Makikita nyo dito. Itong feeler, pasok siya. Dito, labas siya. Or sakto lang. So tingin ko may problema tayo dito. Kuha lang ako nung bracket sa loob. Ito. Yung pinagpapatungan ng headlight. Feeling ko yun yung may problema eh. So, try lang natin. Bali, nasalpak na natin to. Try natin na siyang ulit i-fit. Tapos, sukatin natin to. Ito mula dito hanggang dito. Tapos ito mula dito hanggang dito. Kung pantay siya. Kasi kung hindi siya pantay, kailangan natin siyang hilutin ng konti. Nakabit na natin to. Tapos, testingin lang natin to. Sukatin. Dito, 11.5 cm siya. Nakabila, layo, 11 cm lang, no? Kailangan pa natin siyang hilahin ng konti. Itong part na to. Para luminya siya ng ayos. Kung hindi pa natin siya hinila, ginawa ko lang, niluwagan ko lang tong nut. Sukatin ulit natin, no? Feeling ko, pag nilagyan natin to ng spacer dito, mag-o-okay na. Kaysa paluin natin to ng paluin and lalo ma-deform. Ayan, so 11.5 na siya. Try natin ulit fit yung hood natin. Mas okay na siya, no? Ito, tumapat na siya ng ayos. Pantay na siya dito. Siguro lalagyan na lang natin ng washer tong part na to. Para bumuka siya. Or isang perasong nut siguro. Okay na siya. Okay na yung sukat niya. Pareho na siyang 11.5. Then sa hood, ayan yung alignment natin. Medyo maluwag dito. Tapos dito medyo makipot. Sa kabila naman, ito medyo okay na yung alignment dito. Baliktad naman siya. Dito medyo lumaki ng konting-konti lang. Tapos ito, lumiit ng konti dito. So adjust pa natin ng konti. Tapos sukatin ulit natin yung headlight natin. Yan o, yan ang itsura ng Euro 1 natin. So baligin naman ko muna siya ng paraan. Nilagyan natin siya ng nut dito sa likod. So yan, hindi ko lang kung kita. Pero yan, para luminya siya dito. Ito ngayon, itong side na to, tsaka itong side na to, pantay na siya. Ngayon, align natin tong gilid. Kailangan yata to ilabas ng konti pa. Tapos yung kabila, ito ipapasok natin ng konti naman. Itong taas, yan pa ganun. So, adjust lang ulit natin siya. Tapos try natin i-bolt ng lahat. Kung mag-a-align pa din siya ng maayos. Kasi ito, wala pa tong bolt sa ilalim eh. Ayan, kailangan mo pa siya lagyan ng bolt para dumikit siya dito sa pinto. Adjust lang ulit natin, then mount na natin siya. Tapos kabit natin yung headlight, grill, clearance light, tapos yung bumper huli na yun. Naisampa na natin yung Euro 1 natin. Kompleto na hood, fender, bumper, and mga ilaw. Kung hindi natin ma-perfect yung alignment niya, ito, okay itong kabilang to. Ayan. Pero pagdating dito, etong kabilang side na to, medyo manipis yung alignment niya and sagad na tayo dito sa loob. Tingin ko yung hood, kailangan natin siyang itulak papunta doon sa kabila para mag-align. And then, isa pa natin problema, ayaw na mag-align is ito. Kung makikita nyo dyan, dikit na dikit siya. Pero pagdating sa baba, nakabuka. Hindi ko sure kung ano dapat yung adjustment dito and sagad na din tayo doon sa loob. Ito na kamay natin, no? Yun lang naman yung hindi natin ma-align, itong part na to. Pero the rest, okay naman siya. And ayan, hindi pa kompleto yung bolts niyan. Tinesting lang natin siyang i-fit. Yan yung magiging itsura na kotse natin. Ito nga pala, may headlight washer yun dito. Pero wala tayong motor niyan. And wala tayong balak paganahin yan. Ito lang muna yung unahin natin, yung headlight. Kasi wala na yung chrome sa loob. Ayan. Tapos yung clearance light natin, sira na din. So papalitan natin yan lahat.
And then, ayun, yun lang. Sunod siguro natin dito, lilinisin natin. And ito, kinuha natin yung nandun sa baba. Dito siya sa likod. Kakabit natin yan. Tapos yung mga plastics, yung 6040, meron pa tayo yan doon. Papalitan din natin yan. And yung backboard kasi may punit siya doon. Sa loob naman, wala naman na tayo masyadong gagalawin dito. Kailangan lang natin siyang linisin. Itong upuan, papalitan din natin to. Hindi ko lang kung ano ipapalit natin dyan. Gusto kong mag semi bucket seats na ganito din. Since meron pa tayo ditong isa, yung sa libin na 101. Ayan, may nakatabi pa tayo ditong libin na 101 seats, sidings, tsaka yung back seat. So baka ito yung ikabit natin. Yun lang muna yung sa ngayon, no? Tapos bukas, ayusin ko yung preno. Tapos salpak natin yung 16s na wheels nung ating isang 111. Tapos baka ibaba na din natin to para masimulan na yung transplant ng makina. Yan lang muna yung update sa ngayon. Hanggang sa next video na lang ulit guys. Thank you!